Then the sad news, our president was summoned to Washington. This is not a state visit. I'm not new to state visits. State visits are planned way months, sometimes years in advance. Ang national security po natin ngayon threatened by what? Hunger, disease. Hunger and disease, unemployment. Yan po. Yung healthcare na yan, edukasyon, yan po ang threat sa ating national security. Hindi galing sa labas at hindi galing sa iniimbento ng mga nagbebenta sa atin ng mga sandatang lakas. We're all in solidarity with each other, fellow citizens of the Philippines. One big sigh. Yes, we had the State of the Nation address by the President yesterday. As President of the country, personally, I was expecting something forward-looking, something that would, outline what the plans are for the future, how grounded we are, and what has happened in the past. Of course, there's a whole litany of things that are supposed to have been accomplished and achieved. And in the height of the wake of the recent typhoon, still 14.4 million of our citizens consider themselves poor. That's not from me, that's from SWS, a very reliable survey entity. Hunger, according to SWS, has risen from 26.4 to 35.6% of those surveyed consider themselves having experienced hunger. Then, of course, there's the recent tariff thingy. People make very, light news about this tariff thingy, but I think that our future can be predicted according to these decisions that have been made in the last several days. You must have read in Filipino Star that I said, nasan ang mga kano ngayon sa kalagitnaan ng baha? Seriously, is a very serious question. We were told at the start that the EDCA sites are here, or are allowed to be here, because they would be at the forefront for relief and rehabilitation activities. That they are going to build warehouses, so relief goods can be stored and distributed in no time, so that our people will be given access to life-saving and property-saving efforts by the Americans. We saw our people wading in neck-deep water, knee-deep water, waist-deep water, together with garbage, animal poo, and whatever else. Wala naman tayo nakitang mga kano. Nasaan sila? Lulusob lang kung sa Siargao o kaya sa Boracay, pero pag nandito na kasama na yung tubig kanal, wala na sila dito. Diba? So, nasaan yung relief operations na yan? Na pupuntahan nila yung mga organisasyon din ng mga business organizations, civic organizations, individuals, makikipalimos na naman ng gobyerno para sabihin, tumulong kayo, tumulong kayo. Na maraming mga nabahaan at ngayon umaasa pa rin sa kapwa natin mga Pilipino. So, then the sad news, our president was summoned to Washington. This is not a state visit. I'm not new to state visits. State visits are planned way months, sometimes years in advance. Hindi kinakalabit ka lang, hoy, punta ka rito. Diba? Secondly,
I saw the indignity of what, unfortunately, the President of the Republic of the Philippines faced while in Washington. The President of the United States insulted, dressed down, former presidents of the United States. In front of our President, wala naman tayong pakialam sa anong problema nila dun di ba? Hindi naman natin hiningi na tumulong sila dito or meron ba tayong makukuha. O, uy, magbayad kayo ng renta sa EDCA. Mga sites ninyo dito. Kasi lupa natin yan. Meron ba kayong binabayaran ng rent? Meron ba kayong, meron bang mapapala tayo? Nakita nyo na nga hindi nga lumulusong sa baha. Wala naman tayong nakitang mga puti na kasamang tumutulong, di ba? Pero, kung hindi ako nagkakamali, kung dati 50% of GDP ang ating pwedeng utangin, ngayon dapat 70% na pinapayagan. I don't know, maybe Sunny Africa here can tell us more about it later on. That means, pinataasan yung ating pwedeng hiramin, ano yun? Para makabili ng mas maraming jets. Ang kailangan natin bangka, kailangan natin sagwan, kailangan natin pang saklolo sa ating mga tao. No? Tapos tatambakan tayo dito ng mga produkto nila na hindi na nila mabebenta sa ibang bansa dahil hindi na bibili yung mga ibang bansa sa kanila. Diba? O, sabi ng China, bibili na kami sa Brazil ng dating binibili namin sa Amerika. Bibili kami sa Australia o sa ibang lugar na nagpo-produce ng steak na hindi na dyan. So ngayon, anong gagawin nyo? Tatambakan nyo kami dito ng mga produkto. Eto na lang, sa isip ko no isang araw, lahat ng masakyan kong Grab, lahat, no exception, lahat, in-drive, Grab o anuman, ang ginagamit na kotse, kung hindi gawang Hapon, gawang Koreano, yung mga ganyan, o gawang China na kotse. Ngayon, ang gagawin ninyo, zero na yung tariff galing sa Amerika. Paano yung mga piyesa nitong mga truck owners, bus owners? Tingnan nyo, lahat yung mga truck, mga bus na umiikot, lahat yan. Galing sa China, galing sa Hapon, o galing sa Korea. Tapos, papasukin nyo dito, wala ng tariff. Ibig sabihin, lahat sila kailangan bumili ng Ford o Chrysler. Wala nga bumibili niyan dahil sirain Yung Toyota, sabihin ko sa inyo, hindi naman ako stockholder ng Toyota, pero yung Toyota, kahit saan tindahan, pwede ka bumili ng pyesa hanggang 20 anyos, 30 anyos, tumatakbo pa rin yung mga gawang Hapon o gawang Korea. Ano to? Sino ba naglolokohan dito, di ba? Noon, sinabi sa atin yung tariff natin 17%. Why? Bakit naging 20? Pagkatapos, ginawang 19, may utang na loob ka pa. Paano yung renta nila dito? Wala nga silang binabayad kahit na 2 piso. Ano? Di ba? Huwag nyo namang gagaguhin yung Pilipino. Hindi naman kami tanga. Di ba? Yung mga iba, hindi naman kami, kung wala kaming diploma, hindi naman kami kumukuha ng diploma sa rekto. O, di ba? Kaya mga dalubhasang kasama ko dito, ako po'y nagtatanong lamang. Kayo, mas may pinag-aralan. Kayo, pwede magkwento sa Pilipino. Pero, sa ating po mga kaibigan sa media, himayin po natin. Sa ating po mga business organizations, nandyan ng Federation of Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, nandyan po yung PCCI, ang dami-daming napakatindi, napakamagagaling na organisasyon pang negosyante. Kung wala pong pera ang taong bayan, bankrupt po lahat ng negosyante. Lahat ng negosyante, bilyonaryo, maliit na negosyante, medium-sized business, kung ano man kayo. Kayo ay nandyan at nabubuhay kayo dahil ang mamamayang Pilipino, kumakayod, lampas kilay na yung baha, sa inyo po bumibili ng kalakal. Itong ginagawa sa ating ito, tatambakan tayo ng agriculture products. Bakit? Wala na silang mabentahan. Dahil yung dati nilang customer, hindi na bumibili sa kanila, dito na tatambak. Marami po tayong binibili sa Amerika na mga binhi. Pag tinanim dito, wala tayong pakinabang doon. Bakit? Walang buto. Kailangan bibili ka ulit sa kanila. O, di ba? O, yung fertilizer.
Ano? Wala parang hindi tayo hawak sa leeg. Nakatali na yung kamay natin, naka-straight jacket na tayo. Atin po mga negosyante, ako po nagmamakaawa sa inyo. Kailangan marinig ang tinig ninyo sa panahon ngayon. Yes. Yan ang kailangan natin malaman. Bakit? Ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay sa inyo ng negosyo. Hindi po kayo ang hindi po kami may utang na loob sa inyo. Bakit ngayon na ginaganito tayo, hindi natin sila naririnig? At pag narinig natin itong mga negosyante, diyan malalaman natin yung state of the nation. Okay. Diyan po, sapagkat ito ay mahirap sikmurain, mahirap lununin na tayo may utang na loob sa nagbigay sa atin ng 1% discount sa tariff. Samantalang ang Europa, 15%. Ang iba, mga bansa, malaking makukuha. At huwag nyo kaming bubulahin sa sabihin ninyo na in the future, meron tayong mapapala, yung ating national security, ang national security po natin ngayon, threatened by what? Hunger, disease. Hunger and disease, unemployment. Yan po. Yung healthcare na yan, edukasyon, yan po ang threat sa ating national security. Hindi galing sa labas at hindi galing sa iniimbento ng mga nagbebenta sa atin ng mga sandatang lakas. Thank you, Senator. That is the real State of the Nation address. Before I call the others, Senator, just one question. I think I'm going to be generous and say 2. Okay, thank you. Well taken. Okay,